2024, yung kanilang yun doon nila yung ayaw daw nila, di ba? Pero lang nasa 2025 ng AKAP at saka ang daming ayuda. Diba? Tapos, ito pa mga kapatid, kapag na-reenact yung 2024 budget, may budget yung subway natin, tsaka mga railway stations. Ang dami nang comment dito, magkakaroon daw ng government shutdown, hindi magkakaroon ng government shutdown. And I will explain to you the pros and cons. As many as I found. Okay? As many as I found. Ngayon mga kapatid natin, alam nyo, pro agad, GG yung AKAP. Pero con sa kanila yun. Tingnan muna natin itong mga kapatid natin, mga players, mga maiingay dito sa ating political landscape na paano nila i-treat o mag-disseminate ng information. Paano sila mag-disseminate ng information sa mga tao. Kaya lalong nalilito yun, di ba? Let's go. Halimbawa, worst case scenario, the Supreme Court says is unconstitutional. What would happen? Reenacted budget act. Gusto nyo ba yung AKAP? Gusto nyo, syempre. Gusto nyo, syempre, yung AKAP. Pero yun naman ang dahilan mga kapatid natin kung bakit talaga ayaw nila ng reenacted budget. Mind you, sobrang laki pa rin ng AKAP compared sa mga confidential funds. Bantayan na lang natin yung confidential funds. Ayan yung confidential funds kesa yung AKAP. Okay? Ng AKAP, tulad na sinabi ko sa mga kapatid natin, pirma, and AKAP is unconstitutional. I also believe confidential funds is unconstitutional. Okay? It's choosing between two evils. So, choose the lesser evil. Ano bang mas malaki ang pondo ngayon? AKAP kaysa confidential funds. Yun ang nandun sa 2024, yung kanilang yun ang doon nila yung ayaw daw nila, di ba? Pero lang nasa 2025 ng AKAP at saka ang daming ayuda, di ba? Tapos, ito pa mga kapatid, kapag na-reenact yung 2024 budget, may budget yung subway natin, tsaka mga railway stations. Ang reenacted budget. Okay, let's start with that one. Ang reenacted budget, mga kapatid natin, ay yung pag-revert, okay, ng budget natin doon sa 2024 budget. Kapag itong 2025 budget ay naging unconstitutional, that is an automatic operation of the law. Okay? Kasi nga, mga kapatid natin, usually, it happens this way. May panahon kung saan ang ating kongreso, kasama ang executive department, ay panukala at gagawa ng batas para sa ating budget isang taon. Like for example, 2025. Okay? Kung hindi nila naipasa yung budget necessary for that particular year, yung budget last year ang gagana. Yun yung tinatawag nilang reenacted budget. Igilan niya yung pagbabitaw ng salita na wala namang katuturan sapagkat paano naging issue. Pero in fairness, marireinstate kasi talaga at papasok yung mga pondo nung last year. Last year, mga kapatid natin, may confidential funds. Mayroon yun. Hindi ko tama kung sagot talaga ito doon sa kay congressman. Pero sabi ko nga mga kapatid natin, ikaklaruhin natin yung mga bagay. Tama naman yung sinabi ni congressman doon na magkakaroon ng confidential funds. Yung mga may confidential funds ng 2024. Okay? Pero tama rin yung sasabihin ni Atty. Vic Rodriguez, ito pakinggan nyo. Vice President Inday Sara, 0.325 trillion ang pinag-uusapan dito. Alam ko kung bakit sila nagre-react ng ganito at natatakot na ma-issuean ng TRO. Kasi pag nag-TRO at nag-declare eventually ito ay unconstitutional, magre-reenacted budget na. Sa reenacted budget, yung budget ng 2024, nila mapapakinagbangan yung bilyong-bilyong pisong inilagak nila sa AKAP. Yun ang tama rin yung kabila. Yung mga tinanggalan nila ng confidential funds, mawawala ng confidential funds. Si VP Sara last year. Kung walang confidential funds si VP Sara last year, ibig sabihin, kapag na-reenact yung 2024 budget, wala rin siyang confidential funds this year. Ganun lang yun. Tulad na sinabi ko, ano yung meron last year, yun din yung mangyayari this year. Pero yung mga gagawin nilang kalokohan ngayon, hindi na rin matutuloy. Katulad ng AKAP na bilyon-bilyon na yan. Kaya ayaw nila. Bakit? Baka yung perang yan kasi mga kapatid natin, na-promise na nila sa mga tao. Kaya ang laking problema nila. Ngayon mga kapatid natin, doon sa aking Facebook, kung na pumunta kayo, makikita nyo mga kapatid natin, na akin pong nilay down yung reasons kung bakit itong AKAP ay illegal. Okay? Bago tayo pupunta sa advantages and disadvantages, tignan muna natin yon. Kasi nga, tulad ng sinabi ko, if you will look at it closely, because this AKAP actually is also unconstitutional. Okay, that is a congressional insertion. Sinabi ko sa inyo yung congressional insertion, di ba? Magde-delve naman ngayon tayo sa Constitution.
Okay? The Constitution is the mother of all laws. AKAP is pork barrel. Okay? Now, I will prove to you AKAP ay unconstitutional. Okay? With a simple question that I answered. Can the Congress of the Philippines increase the budget from the NEP in the GAP, National Expenditure Program? That is the very document, mga kabatas natin, the General Appropriations Bill is based. Yung National Expenditure Program, yan yung galing sa Presidente. Yan yung galing sa Executive Department na sinasabi ko na naka-itemize doon yung gagastusin nila. Okay, yung gagastusin nila for the year. Okay, so, no, the Congress of the Philippines cannot increase the budget from the National Expenditure Program when crafting the General Appropriations Bill. Ano yung sinasabi ko sa inyong General Appropriations Bill? Yun yung ibang forms niya from the lower house to the upper house. From the Congress to the Senate na nagiging General Appropriations Bill na final tapos nagiging General Appropriations Act. Okay? Gets nyo na? So, hindi pwede. Bakit ko binase from the NEP up to the GAP? Kasi nga mga kabatas natin, yung NEP, ibig sabihin, kapag nag-increase yon o nabago yon doon sa GAP 1 o doon sa version ng lower house, at nag-increase yon doon sa version din ng Senate, ibig sabihin, nag-increase na yung NEP. So, ibig sabihin nun, mga kabatas natin, ginawa kong all-encompassing na nung pinakita ko sa inyo kahapon, base doon sa dokumento ni SAS, na nagkaroon ng increase 3 beses doon sa House of Representatives, doon sa Senate, at saka sa Bicameral Committee. 3 beses nag-increase yung National Expenditure Program natin, which the Congress cannot do. Di ba? Bakit hindi pwedeng increase yung budget? Okay, from the National Expenditure Program, doon sa GAP, kasi nga, meron tayong constitutional limitation. Constitution, Article 6, Section 25(1) of the 1987 Constitution. Sabi doon, Congress can only reduce or reallocate funds but cannot increase the total proposed budget submitted by the President. Diba? Tapos agad ang usapan. Tapos ang usapan. O, ano? Pag-uusapan pa ba natin yung AKAP na yan o hindi? Tapos na. It's unconstitutional. Because there is a constitutional limitation. And AKAP is actually an increase. An increase is prohibited by law. Therefore, that is unconstitutional. Simpleng-simple. Diba? Dito sila takot. Bakit? Kasi may expose yung kalokohan. Diba? Budget process. Ito kasi yung budget process. Yung National Expenditure Program, prepared yun ng Department of Budget and Management, DBM. Yun yung proposed budget ng Congress. Tapos, yung Congress, mga kabatas natin, magdi-deliberate. Okay? Pwede silang go beyond it, yung process na dapat nangyayari doon sa deliberations. Okay? They cannot go beyond the ceiling. Ang nangyari doon sa GAB 1 version, House of Representatives, GAB 2 version ng Senate, nag-increase. Pati sa bicameral conference, nag-increase. Kaya tulad mga kabatas natin ng sinasabi ko sa inyo, that's unconstitutional. Section 6, Section 25(1) of the 1987 Constitution. Sinabi niya, you cannot increase. You can, diba? O ito si Hansa, ano difference ng GAB at GAP? Yung GAP, General Appropriations Bill, hindi pa batas yan. Yan yung nagkakaroon ng iba't ibang versions hanggang maging final version ng General Appropriations Bill. Katulad ng mga senador at congressman natin, pag sila ay magpapasa ng batas, GAP ang umpisa niya. GAP. Bill ang umpisa niya. Kaya General Appropriations Bill. Ngayon, kapag napirmahan na ng Pangulo yan, magiging act na siya. General Appropriations Act. Sa Article 6, Section 25, you can only reduce it kung sa tingin mo masyadong malaki or reallocate. Ito, pwede natin ilipat dito. Sa tingin ko, parang ganito ba? Ang 1 billion ang nilagay. So, kunwari, 50 billion ang budget napunta dito sa computers. 50 billion. 500 million napunta sa computers. Yung iba napunta sa infrastructure. Kunwari lang, 500 million din sa infrastructure. Ngayon, ng Senate, mali. Dapat dagdagan natin yung infrastructure. Yung Congress, sabi niya, hindi dapat pantay ang budget nitong computers at saka nitong infrastructure. So, anong gagawin nila? Magdadagdag sila ng pondo. Yung 1 billion, gagawin 1.5 billion. Hindi. Ang gagawin lang nila, ang allowed lang silang gawin, mga kabatas na, bawasan nila yung pondo ng computers. Okay, computers, gawin na lang natin 100 million at 900 million. 900 million yung infrastructure. So, pag gano'n ang nangyari, mga kabatas natin, kapag gano'n ang nangyari, ang total niya, 1 billion. Because they cannot bloat it.
They cannot expand the budget. They can only reduce or reallocate. For example, 1 billion na pondo dito. Masyadong mataas yata dito sa infrastructure. Bawasan natin. Gawin natin 800 million na. So anong mangyayari doon sa 2? Pwede nilang doon sa 200 million, pwede nilang i-reallocate sa iba or pwedeng hayaan na lang nila. Mababawasan yung total budget. Bumabawasan yung total budget pero hindi pwedeng dagdagan. Mga kabatas natin. That's it. Pansit. Maliwanag ba so far mga kabatas natin? Napakasimple, di ba? Pero pag-explainin mo yung mga tao na may mga kanya-kanyang pinaglalaban na kung anong pera, anong amount ng pera, parang ang hirap-hirap. No, it's very easy. Hindi ka dapat lalampas sa ceiling, wala dapat insertions. Ganun lang kasimple. Kaya nga nung sinabi ni Drilon, di ba, na pwede silang gumawa ng bagong provisions. Well, silang gumawa siguro ng bagong provisions, but not to the extent of adding additional budget. Maliwanag. Sabi ni Alvin Posadas, constitutional way, GAA side budget is lesser than net initial budget. Lesser than or equal to. Yun, Alvin Posadas. Constitutional yan kapag yung General Appropriations Act natin, yung total amount nun is lesser than or equal to the net initial budget. Gets na? Napakadali, di ba? Ang simpleng intindi. Alam nyo kasi, sunod na sinasabi ko sa inyo, that's my problem sometimes. I tend to explain immediately doon sa difficult parts. Kasi I assume, at sinasabi lagi ng mga teacher ko yan na parang, pag ikaw talaga nagre-report, parang napaka-advance mo lang. Doon ka muna sa basic. Sabi ko, madali lang na. Hindi nga, kasi maraming hindi pa rin na may alam dyan So ngayon, I realized mga kabatas natin, after I talked to several people, tapos after reading comments, na kailangan pala natin bumalik sa basic. Di ba? Ito, mga kabatas natin. So, mga kabatas natin, you can only reduce or reallocate funds but cannot increase the total proposed budget submitted by the President. Ano yung kalokohan na nangyayari ngayon? Every stage, tumataan. Unconstitutional agad. Diba? Unconstitutional agad. Pag yung gabuan natin, tumaas agad yun. NEP, gabuan, tumaas agad. Unconstitutional. GAB 2, tumaas na naman. Mas unconstitutional. May cameral conference, tumaas na naman. Super extraordinary to unconstitutional because you cannot increase it. Diba? Ito, yung budget process kasi mabas natin. Yung national expense, ano ka na pala? Napag-usapan na natin yan. Ito, realignment expansion. I-realign mo lang yung pondo na nandoon na. Pero hindi mo siya pwedeng dagdagan at hindi mo pwedeng isingit yung akap mo. If Congress wants to increase funding for a specific program or agency, it must reallocate funds from other areas within the NEP. Ibig sabihin, matas natin, may isang buong cake cut. Okay? Para may paliwanag ko sa inyo na maayos ito. May isang buong cake cut. Mo na yon, hindi mo na pwedeng dagdagan. Okay? Pwede mo lang bawasan. Bahala ka kung paano mo ito paparte-partihin. Pero yung cake, hindi mo na pwedeng dagdagan. Diba? We're talking about the Constitution here. What happens next? Once the GAB is approved by both the House and the Senate, it is sent to the President for signing into law as the General Appropriations Act. Ano yun? Mas madali visualize ang pizza. Pizza! Ganon. Yung pizza. Ganon din yun. Yung pizza, binili ng nanay mo, yun lang, pizza na yun ang pwede nyo paghatian kasi wala ng pera yung nanay nyo para dagdagan yung pizza na yan. Depende na lang sa inyo kung gaano kalaki ang makukuha ng bawat isa. Ngayon, kayo magkakapatid ngayon, kung ayaw nyo kainin yung iba, pwede nyo itira. Sabi kanya, attorney, the question, paano kapag nag-revert sa last budget pero na-distribute na sa paano? Baka kasi in-advance nila yan sa sarili nilang bulsa. Diba? Tapos, i-reimburse na lang nila pag nakuha. Pero mga kapatid, I put most of the blame here in Congress. Okay? Let's admit it. The President knows. Alam din ng Presidente kung ano yung total dun sa National Expenditure Program. Alam niya na iba yung total sa National Expenditure Program at saka sa General Appropriations Act. Diba? So, mga kabatas na, if the President knows, Article 6, Section 25 of the 1987 Constitution na you can only reduce or reallocate funds but cannot increase the total proposed budget submitted by the President. Alam niya na may mali na nangyari doon. I don't know the power play there kung anong iniisip niya. Pero, as a steward of the people's money, I think, di ba?
dapat hindi pa rin pinirma. Kasi maling-mali. Ngayon, most of the blame, I guess, is nasa Congress. Pero lahat sila kasi. Tulad ng sinabi ko sa inyo mga kapatid natin, pork barrel, and sinabi ko sa inyo na sinabi ng Supreme Court. Okay? Yung pork barrel na yan, meron niyang legislative version at merong executive version. Yung executive version ng pork barrel is the confidential funds. The President has the line item veto power, meaning he can remove or reduce specific appropriations but cannot increase them either. Nawa sana ng President veto pag ako lang. Tinanggal niya yung mga insertions. Payo ko lang. Tinanggal niya yung mga insertions. At nag-stay true siya doon sa National Expenditure Program. Ako lang. Yun ang dapat nangyari. Yun ang dapat mangyari. Let's go to the pros and cons. Hindi magsha-shutdown ng government. Actually, may continuity pa rin ng government operations. Okay? Bakit ba? Yung re-enacted budget na yan, mga kabatas natin, that is the safety provision of our laws in relation to continuous governmental function. Diba? Kasamaan versus kadiliman. So, I believe, kasamaan versus kadiliman. Yan, mga kabatas natin. Continuity. Kaya hindi talaga shutdown. Yun yung provision ng batas dyan para magkaroon ng continuity. Okay, sabi niya ganyan, without interruptions, they can spend based on their previous budget. Okay? It will prevent the government shutdown. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo na isa ring maganda. Okay? Isa ring magandang mangyayari. Programs and projects that were funded in the previous year can continue to receive funding providing stability for ongoing initiatives. Kung may pondo yung subway natin, tsaka yung railway natin last year, kasi tinanggalan ngayon, magkakaroon siya ng pondo ngayon. Kasi mamimaintain yung pondo niya last year. Diba? Tapos, mga kabatas natin, yung PhilHealth, na ziniro nila yung pondo ngayon, na sinatawag nilang subsidy, pondo pa rin, kaya nga budget putik kayo. Huwag kayong manloloko. Okay? Yung PhilHealth, magkakaroon ng pondo. Stability in funding. That is one of the advantages. Pros, okay? Avoid rush legislation. At tapos, ito mga kabatas natin, magkakaroon ng stopgap measure. Ibig sabihin, kung meron silang kalokohan na mga essential services, meron pa rin. Pero yung mga kalokohan na ginagawa nila, tulad ng AKAP, mga kabatas natin, mapipigilan. Tapos, it will give them time, mga kabatas natin, to deliberate for the next budget sa 2026. Ay, hindi na nila i-commit the same mistakes like they did here. Ngayon, mga kabatas natin, alam na natin na hindi dapat i-increase yun. So, we should demand that next year na. Okay? Kayo, mga nasa Congress, nandun pala ako sa Congress, bukas, sa Senate. Eat this. Disadvantages naman, mga kabatas natin. Delayed implementation of new programs. Yun ang problema. Okay? Yung mga nakapropose dun sa General Appropriations Act 2025 na mga dahil wala siya noong 2024, hindi siya mapupuntahan. Kasi nga, yung last year na budget lang na binigay sa mga projects, yun lang ang magiging continuous. Ito, inefficiency in resource allocation. Ano ang problema dito? Siyempre, dahil hindi ito tailored para sa 2025 budget, okay? Yung resource allocation mo, magkakaroon ng problema. Okay? Mga kabatas natin, outdated na yun. Tapos baka hindi na urgent yung project na yun. Of course, may disadvantage. Economic impact. Delays in passing the new budget can slow down economic growth. Tingin ko, okay lang ito kasi nga, wala namang pakialam yung ating mga congressman ngayon. Yung congress natin as a whole, sa economic growth. Ang gusto lang nila, ayuda. Kasi nasabi nila, may impact daw yan sa economics natin. Wala. Kung may impact yan, temporary lang at negligible. Kung may impact yan, inflation pa. Di ba? Kaya lang, mga batas natin, they don't care about economic growth naman. Tulad na sinabi ko sa aim here is to protect our money. Mas magandang nakatago yung pera natin at hindi nagastos kesa nagastos na.